So yun guys, nandito tayo ngayon sa Imus, no? Para magkabit uli ng isang meter socket para dun sa ating kliyente. So yun guys, dito tayo sa Starkville Village dito sa Imus, Cavite, no? Sa Bukandala. Sa ngayon, piniprepare pa lang natin yung mga gamit. Siyempre kasama ko si Kuya Harold, si Kuya Darrell at saka si yung kapatid ko, no? Si Joelito Cleope. So ito guys yung ating kakabitan na poste, no? Kaya importante na kapag may nag-inquire sa akin, pinapapicturean ko yung poste na kakabitan. Kasi gusto kong malaman kung kailangan kabitan ng NEMA o hindi, no? Kagaya nitong kay ma'am. Si ma'am nga pala, nakita ko ni ma'am sa ating Facebook page, no? Kaya nandito tayo ngayon. Dahil nakita niya yung Facebook page natin, doon siya nag-inquire. Kagaya rin po ng karamihan ng ating mga kliyente. Kaya maraming salamat po sa mga sumusubaybay. So ito guys yung kakabitan natin ng metro, no? So kapag nandito ka sa subdivision na kagaya nito, optional yung NEMA 3R, no? Kung yung bahay na kakabitan ay is not more than 20 meters, optional po yung NEMA 3R. Pwede mong lagyan, pwede rin pong hindi. So ang advantage po ng may NEMA 3R, pagka nagka-problema yung feeder line mo o sa loob ng bahay na galing na dito sa load side, pwede mong patayin sa labas. May safety ka pa rin. So ang disadvantage lang, dagdag gastos ng konti. Konti lang naman po ang diferensya nun. So yun guys, sa ngayon ititrace natin kung alin dito yung ating kakabitan, no? Kasi meron ditong tatlong abang. Kaya importante rin guys na kung kayo ay electrician, dapat may dala din kayong tester. Minsan bigla mong kinakailangan, no? Kagaya nitong merong ganito na wala naman tagging, hindi mo alam kung alin dito yon. So tara guys, samahan nyo kami sa video na to para ipakita namin sa inyo kung paano magkabit ng meter socket. Dahil napakarami po nag-inquire sa akin o mga kababayan natin na nagtatanong, no, na gustong matuto kung paano ganitong trabaho. Alright. So yun guys, ang standard height natin para do sa ating meter socket, minimum 5 feet, no? Maximum of 6 feet. Ayan. Pero kung kagaya nito, nasa 6 feet na yung abang. So tataas ng kaunti yung meter base natin, no? So inaalaw pa rin naman siya. Kahit tumaas ng konti. Huwag lang masyadong mataas. Kasi yung abang, nandyan na yan guys eh. Kasi ito yung mga ganitong abang guys, para ito dun sa mga meter base na may butas sa likod. Yung meter base natin ngayon, yung mga bago ngayon, hindi na pinapayagan ni Meralco na magbutas sa likod, no? Kaya mangyayari, mas mataas ng konti yung meter base natin. Kagaya nyan. So kung kagaya ng luma, may butas sa likod, sakto siya, pwede. Pero ngayon, bawal na kay Meralco yun, mangyayari, may itaas natin ng konti. So okay pa rin naman yun. Wag lang siyang lumampas ng 7 feet. Okay, sa ngayon, inire-ready ni Kuya Harold yung ating meter base, no? Kailangan ikabit na yung ating conduit pipe. So yun guys, kapag una nating ina-assemble yung ating conduit pipe dito sa ating meter base. Ayan. So dito guys sa ating meter base, yung ating line side dito lagi sa taas, no? Make sure na hindi siya magkabaliktad yung ating meter base. Yung meter base kasi natin may pangalan naman yan, Meralco. So makikita mo agad yung kung baliktad siya dahil dun sa pangalan. Pangalawa, yung ground terminal niya nasa ibabaw dapat. So itong ating ground terminal guys, itong ating kulay white, dapat naka ground siya dito sa ating meter base. Meron siyang cover dyan. So mamaya pakita ko rin sa inyo, no? So yung grounding natin guys, yan dapat nakatap siya dyan sa grounding terminal ng meter socket natin. Tapos yung ating line side nasa ibabaw, yung line 1 at line 2. Tapos bumaba siya sa wala tayong NEMA. Sa pagkakataong ito wala tayong NEMA.
So bababa siya dito sa junction box, patungo naman dito sa ating grounding rod. Right, so yung load side natin guys, yung load side natin kasi naka-embed na siya sa poste, papunta dun sa unit. Tapos lumabas na dun sa breaker nitong unit. So yung abang ng grounding natin guys, mula dun sa entrada natin, bumaba siya papunta sa meter base o dun sa ating meter socket. Tapos ito na siya, no? Ito na siya. Tapos ito yung grounding na abang papunta sa bahay, no? Which is itong number 12. So dapat sana ito number 8, no? Pero since nakabang na dyan yung number 8, number 12. So yan na yung kakabit natin. So dapat nakatap pa rin siya dito sa grounding natin na kulay white, na pababa naman dito sa ating grounding rod. So yan, lalagyan din natin ng clamp yung ating papunta sa grounding rod, no? Tapos ito na yung ating grounding line na galing sa supply at saka yung papunta sa loob ng unit. Kailangan nakatap siya dyan guys, para yung papunta sa loob ng bahay. So continuous yung grounding nya. So yun guys, ito yung bagong requirement ni Meralco, no? Kailangan lagyan ng eye bolt. Dati kasi okay lang na baka lang siya, no? Pero ngayon hindi na pwede na yung baka lamang. Kailangan bumili talaga kayo nitong eye bolt para siya yung tatalian ng mga wire. So yun guys, kompleto na yung setting natin, no? Setting natin dun sa abang natin ng meter socket. So mula sa taas papunta sa baba. Importante guys yung grounding rod na sinasabi ko kanina, no? Kasi hanapin nila yan. Dire-diretso hanggang dito sa ating grounding clamp at saka sa ating grounding rod. Tapos in this case wala tayong NEMA 3R, kaya junction box na lang, no? So yung load side nandito sa loob ng junction box papunta doon sa unit. Guys, gusto ko lang pong pasalamatan si ma'am sa tiwala po sa atin, no? Dito sa pag-a-apply ng kanilang metro. Ayan, sa pagpapakabit ng meter socket. Ayan. Maraming salamat po ma'am. Maraming salamat po. So yun guys, sa lahat po ng gusto pong magpakabit ng metro o magpakabit ng meter socket, no? Kung kayo po ay meron ng meter socket, pwede naman po na mag-message lang po kayo dito sa aking page or mag-comment or kontakin nyo po ako dito sa aking personal account sa Elmar Cleope, or pwede nyo po akong tawagan via Viber or WhatsApp, no? Dito sa 0906-552-5845. Ayan, maraming salamat po.